Welcome mga boss, at ngayon meron naman akong ipapakita sa inyo isang drag diesel build, isang high level na talaga na build, isang Isuzu D-Max na nandun sa likod natin. So ngayon, papakita natin sa inyo ang performance at kung paano binuo itong drag diesel setup na to na isang Isuzu D-Max. Let's go! So ito nga pala yung tinutukoy natin na isang drag diesel build, isang 2015 na Isuzu D-Max manual transmission. So bago nga pala ang lahat, nandito tayo, nakikita nyo yung paligid natin. Nandito tayo sa lugar kung saan soon dito natin malalagay ang pangarap nating Bionic Man Performance Automotive Shop. Ayan, yung malawak na lugar na to. Pag nagkataon at matuloy lahat ng plano, meron na tayong sariling shop. Ayan, sobrang lawak. Pero bago yan, sa susunod na yan, kasi hindi pa naman planchado, eto muna kasi ito, planchado na to, itong Isuzu D-Max na to. So eto, punta na tayo dito. So ito yung sasakyan na sinasabi ko sa inyo, isang Isuzu D-Max na 2015 model. So nakikita nyo naman, stock pa yung pintura niya. Sa labas, may kita nyo, nakamag siya. Yung mags niya, TRM mags, Fast 9 na, ayan, black lang. Mags, gas na oh. Ang dami ng gasgas rin. Yung tires niya, yung ginagamit dito is yung bagong-bagong brand na lumalakas na rin dito ngayon, itong Kinto tires na ayan, 250/550 R18. So mapapansin nyo, pasok body siya kasi tingnan nyo naman oh. Halos pantay lang talaga siya, pasok siya konti kasi malawak talaga itong fender ng mga D-Max eh. Yan, kita nyo naman oh. Medyo malawak talaga siya. Ito, makikita nyo, naka-carbon hood din siya. Yung carbon hood niya naman, hindi katulad yung iba nating pinapakita merong vents. Ito naman, wala siyang vents. Pero meron siyang mga curves dito na nagbibigay ng forma sa kanya. Napaka-unique ng ano niya, yung pattern. Pero ayan oh. Ewan ko anong pattern yan, anong tela ng carbon yung ginamit dito. Tsaka ayun, pero bagay na bagay naman sa kanya. At tingnan nyo naman yung grill, ka-skin. Oh, parang carbon na rin siya. Pero hindi siya magkasing kulay, pero eto nakaskin din to. Parang carbon din yung labas niya. Meron siyang mga speed holes dito. Nilalagay yan para ma-maximize natin yung airflow papunta sa makina, na para mas lumamig yung intake system, intercooler, ayan. Pagdating naman sa tambucho niya, may napansin ako sa kanya, meron siyang tambucho dito, tsaka meron siyang tambucho dito. Eto kasi yun, nauuso ngayon na mga ginagawa ng mga nagmo-modify, naglalagay sila ng parang diversion ng exhaust gases para maging long pipe at saka meron din siyang short pipe. So sa likod niya naman, meron siyang mga decals dito na nakalagay na parang tigre-tigre, black lang. Naka-tailgate, delete na rin siya. Kita nyo, meron na siyang nakalagay dito. Hindi na yung tailgate tinanggal na. Pronet na yung nakalagay dito. Naka-lowered na rin siya. Ang D-Max talaga, pag ni-lowered, sobrang ganda, no? So as usual, gaya ng mga ibang nagbi-build, meron din siyang mga titanium bar dito na pampaganda. Kita nyo, yung titanium bar niya naman is yung black burnt na titanium. Nang syempre, kit racing yan. Ito, ang special nito is wala dun sa labas at loob. Titingnan mo sa labas, normal lang. Kung anong itsura naman, usual na nakikita nating D-Max, ni-lowered mo lang, ganun lang siya. Pero, it's time para ipakita sa inyo kung ano yung something special dito sa D-Max na to. Yung makina niya. So, yung makina niya is 4JJ1 3.0 na D-Max. So, ang mga na-upgrade niya dito, nag-upgrade na siya ng turbo. Ito yung turbo na V1 ng Tune by AOT, na turbo na galing sa Hino truck. Ayan, ni-retrofit para i-fit dito sa D-Max. So usually yung mga nakikita natin sa mga D-Max na nagbi-build is F46, F44, F48, F55, ganon yung mga turbo. Dito sa kanila, Tune by AOT siya na V1 turbo, na turbo ng Hino truck, tsaka VGT. Hindi siya non-VGT. Yan o, umita nyo, VGT siya. Yan yung downpipe niya. Papunta doon sa exhaust labas, meron din siya doon sa dulo. So, gaya ng mga build na nakikita natin, naka-open pot filter siya. Ayan. Meron na rin siyang mga intercooler pipes. Ayan. Sobrang ganda ng pagkakatrabaho sa intercooler pipes niya. TIG welding. Sa napakalaking front mount intercooler niya. So, kayang-kaya naman talaga kahit magpalaki pa siya ng intercooler. Kasi nga, napakalaki naman talaga ng makina ng D-Max 4JJ1 eh. So, ito pala yung may si Pfizer. Ayan. Sa hindi nakakaalam, so si Pfizer isang seaman. Itong D-Max niya kasi hindi masyadong nalalaro kasi nga pag may karera, nato naman nandun siya sa barko. 'Di ba? Yun lang yung masaklap dito kasi nagbi-build, pero minsan hindi niya nalalaro kasi nata-timing na nandun siya sa barko eh. Para anong nilagay mo na dito sa D-Max mo? Anong mga na-upgrade mo dito? Unahin natin sa makina, anong mga na-upgrade mo na? Naka-cams, valve spring, valve retainer. Yun lang talaga, hindi pa niya naorasan, pero sa patulinan, sigurado ako matulin to kasi alam ko yung pinaglalagay nila dito. Tsaka syempre, yun pala, ang nagtono kasi nito si Tune by AOT, si Hamda ng Tacorong City. Kaya alam ko talaga na may bubuga din to. Pero yun nga, kailangan pa talaga nating tingnan sa susunod na mga karera kung makakasali to. Pag umpisa mo, ano yung mga una mong pinaglalagay dyan? Ang nalagay ko dito ngayon is
turbo, tapos ang sa loob is naka-cams na ako. Valve spring, valve retainer, pump shaft, tapos modified pump shaft, tapos SCV na. So ibig sabihin kumpletong-kumpleto na pala talaga to, ano? Sino nagbuo pala? Sino nag-build nito? Actually, pag build nito, doon lang sa kila Hamdan, pero iba-iba yung nag-ano sa akin. Ang nag-drop nito, iba rin yung nag-drop ng unit ko. Tapos yung nag-build ng makina ko is yung taga Thailand talagang nag-build ng makina ko. Tuned by EOT sa Thailand. Pumunta talaga sila dito. Oo. Pero ito kasi yung D-Max pare, ano? Ang pinaka problema dito, walang magiging problema sa makina kasi kayang-kaya na makina. Usually ang problema ng D-Max is transmission. Sa transmission mo, anong nangyayari sa transmission mo? Ay, oo pala, sa transmission, naka-race na rin pala ako, pero hindi namin nakunan ng time dahil yun nga, nasiraan ako ng third gear sa transmission ko, stock transmission. Wasak ang third gear ko. Bumiyaya ako ng luhaan. Tapos, nagpalit na rin ako ng transmission ko, naka MRX na siya. OS MRX na gear. Tapos nag-LSD na rin ako ngayon. Nawasakan ka na rin pala ng transmission. Oo, yan masakit sa D-Max. Oo nga. Yun talaga yung sakit ng D-Max usually. Kahit gano'ng kalakas yung makina mo, kailangan mo talagang mag-invest din sa transmission. Kasi kahit gano'ng kalakas to, masisirain at sisirain nyo talaga yung transmission na stock. Kasi nga, parang rated lang talaga yung transmission sa mga 300 horsepower. Pag tumaas na dyan, wala na. So ito kasi, sa mga nilagay niya, load niya at lahat-lahat, more or less nasa 300 plus horsepower na to. Full race clutch, di ba? Ngayon, nabasag kasi yun sa show yung full race ko. Ngayon nagpalit ako semi-race. Semi-race lang ngayon. Nabasag ulit yung full race mo. Yung full race ko. Bakit nabasag? Sa siguro, ewan ko sa pressure siguro, hindi ko lang alam kung paano siya na talaga wasak talaga yung ko. Yung clutch ko na yun, hindi rin namin alam paano nasunog talaga yun. Pudpud talaga, sobra talaga. Ubus talaga, wasak talaga. Ubus talaga, pati ang flywheel ko natamaan din flywheel ko nun. Yan talaga dapat pag mga ganyan kasi pag nagbi-build ka ng mga ganito kalakas, willing ka talaga na masiraan. Tulad niya, pero wala namang problema sa budget, Hindi, speaking of budget, pwede mong sabihin kung nasa roughly lang, kung binibilang mo ba, siguro estimate mo lang yung ganitong lahat na build na parang yung D-Max maging ganito, nasa magkano yung kailangan nating prepare? Hindi ko na matansya, siguro almost siguro nasa sa palit lagay ko siguro nasa 400 na sobra siguro, mahigit, hindi ko lang hindi ko na ma-compute Kung may misis lang ako siguro na-compute niya na yun siguro lahat. Diyan na siguro sa mga siguro mga 400 siguro, mga ganyan. Ito na. Buka natin. Pag kumakajut-kajut siya, itong sasakyan na to, ayaw niya ng mabagal. Kasi pag medyo light lang yung apak mo, kumakajut-kajut siya ganito. So kailangan diinan mo talaga siya para dire-diretso yung takbo. So, ibang klase. So ngayon sa first fill natin, okay siya. Pwedeng magamit daily itong na to. Nga lang, kailangan mo talagang timplahin. Ito, pag gumaganyan siya, Sel, butang mo din. Ano na, Sel? Short road. Okay. Ito na. Susubukan na natin na isang hataw kung hanggang saan. Ano ba to? So second gear tayo isa. Go.
at natapos na natin ipakita sa inyo ang laman at kung paano mag-perform itong D-Max na to. So, ayan. Shoutout pala dyan sa, sa mga official ko, si Captain RJ Mendoza ng Arctic Shipping. Oh. Sir, andito na siya, sir. Seaman seaman. Ayan talaga mga seaman. Pero, ayan, sa mga tropa, mga bossing nating seaman, so big shoutout sa inyo. So, ang reaction ko lang sa D-Max na to is nakakatakot. Nakakatakot kasi sobrang tulen at nung every change gear, may power talaga siya kasi nga BGT. So, ayun, nakita nyo naman sa video kanina kung paano mag-perform. Kaya, itong D-Max na to, pasok sa bangan ni Bionic man approve. Kaya, hindi na lang. Bye.